Good morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Una-una sa lahat, syempre, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon kasi nagising tayo ngayong umaga handang makinig sa kanya Amen. sa salita ng ating Panginoon. Amen. Simulan po natin ang ating umaga ngayon sa pamamagitan po ng opening prayer na ililid po ni Pastor Vic. Magandang umaga sa inyo. Tayo manalangin upang i-bless ng Lord ang buong araw na to hanggang Lunes, hanggang papunta sa isang lugar, pabalik. Yes, Lord. Walang aksidente, walang Yes, Lord. problema. Tayong manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapakumbaba. Humihingi ng paglilinis mo sa araw-araw na aming ginawa ng isang buong linggo. Nagpapasalamat po kami sa mga panalangin na sinagot mo. Maraming salamat po sa mga gawain na aming ginawa na hindi na namin kailangan i-broadcast sa Facebook dahil Yes. ikaw ang gumagalaw. Father God, hindi kami pwede magmalaki. Ang masasabi lang namin, luwalhati sa iyong pangalan. At Lord, ipakita mo ang bagong katauhan sa buhay namin. Hindi yung lumang pagkatao, kung hindi yung bagong pagkatao. At ipakita mo sa amin yung tinuturo mo, Lord, sa iyong salita. At sa aming karanasan sa pakikipagpipanan sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. I-bless mo lahat ng activities. Lord, papuntay mo lahat ng mga kaluluwa na nakaschedule ngayon, may appointment sila sa Lord. Alam ko, Lord, kailangan bigyan namin ng priority ang pangalan mo bago sa inyong bagay. Kasi, Lord, hindi mo i-bless ang bawat isa sa amin ng panguna kung hindi ka namin uunahin. Kailangan, Lord, sa bagong buhay namin, inuuna namin hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at idadagdag mo lahat ng bagay na pwede namin pakinabangan dahil sa iyo. Lahat na ito ay aming nilalapit sa iyo, Jesus. Tinatakwil namin lahat ng uri ng gawain ni Satanas, ng kanyang kampon, mga demonyong nakapaligid, mga demonyong sumasami sa amin sa biyahe, yung mga demonyo na isipan ng tao na kumukontra sa gawain ito, mga inggitero at inggitera, mayabang, at Lord, wag kami mabiktima sa mga ganitong ugali. In Jesus Christ's name. Sa mga nakakasakit, sa mga taong manhid, na galing sa demonyo, yung mga gawang yan, winawasak ko sa pangalan ni Jesus. Winawasak ko. Tsaka Lord, lahat ng pumunta rito, magdadala ng blessing. In Jesus Christ's name. Ang lahat ang magsabi na, Amen. Amen. Saan sila? Ay, kasama ko nila. Sige, balik po. Ayun na, sige po na. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpapaawit na which is po ililid po ni Ate Joel. Ayun na, palakpakan natin mga Lakas. Lakas ang mga bote. Nasaan? Yan ngayong sa awitan natin ngayon. Hayaan natin ang Holy Spirit na maramdaman natin ang presensya niya, no? And huwag tayong bumasa sa boses, sa galing. Ang nilalaman ng liriko, damdamin natin. Hallelujah. Amen ba? Amen. Amen. Doon, sa upuan na yun. Paupuin mo muna. Dito ka. Sa harap sa akin. Sa libong buhay, hindi makakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa amin,
wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sa iyong buhay, kahit lahat sa'yo'y ibigay, ngayon pa man sa'kin ay isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hindi napapagal pag-alon, puso ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, kailangan hanggang kalapas mo. I-church ba tayo? Hanggang sa buhay ko'y lagi mong laan. Nais ko ay sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Hanggang
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord, sa iyong kapurihan, kalwalhatian, katuruan, karangalan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na pupurihan sa amin, Panginoon. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Maraming salamat sa ang lahat ng Diyos ay, ang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan na, palakpakan natin ang ating Panginoon na uling ngayong umaga sa ating pagpapaawit na yan.
Sige po, maupo na po ang lahat. Maghanap na po ng Ayan. kanya-kanyang pwesto. Ulit. And Ayan na. nandamo na po tayo Muli, sa Word of God na pangunahan po ni... Ay, oo nga pala. Pagpapasalamat. Testimony. Sino po gusto yung mag-share po ng kanilang pagpapasalamat sa nangyari po sa kanila buong week. So, Monday to Saturday. Sino po? Ayan na, si Juanita. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon na sa buhay ni Ate Juanita. Ay, what? Ito po ba? Mapasalamat po ako Lord kasi ang dami po natin ngayon. Magpapasalamat po po sa ramdam na ramdam po talaga yung presensya niya at nagpapasalamat po ako sa pag-aaral po at kalusugan po ng bawat isa. Sa kanya po talaga ang pagpapasalamat. Sino po ang sunod na magpapasalamat ngayong umaga po? Sige, ako na. Ay, si Lola daw. Sige, like ko talaga. Papasalamat ako unang-una kasi inuna muna natin itong ating pag-aaral Amen. sa kasayahan. Amen! Sana maging ligtas tayo sa ating pagkakaroon. Amen! Sagot na ni Lord. Nangyayon ko na maging masaya tayo. Huwag natin kalimutan ang Diyos. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon po sa buhay ni Lola. Sino po ang sunod na Ako na. magpapasalamat? Third honor. Yes! Third or top 3. Sino? Ako po. Tapos na yung patotoo mo. Alam na namin. Kaya pag napapatotoo kasi yung ibahin. Hindi ano. Diretso na. Ako, mapapasalamat ako sa Lord. Alam na ng Lord kung ano yung pinagpapasalamat ko. Alamin ko mo siya man naman siya makula. Diba? Nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi, ayun, nandito tayo. Kala ko ako. Nandito tayo ulit. Diba? Nandito ulit tayo lahat. Nagkasamba sa Lord. Nagpupuri sa Panginoon. Papasalamat din ako sa Panginoon kasi andito si Ate Ray tsaka si Lord. Totoo. Thank you, Lord. Papasalamat ako sa Panginoon kasi tunay nga na pinapakita ng Panginoon kung ano yung power na meron siya. Amen. Diba? Nakakilabot. Pinapakita ng Panginoon kung ano yung power na meron siya, kung ano yung kaya niyang gawin sa bawat isa. No? Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. Alam ng Lord kung ano yung laman ng heart niya ngayon. Kaya nung nakita ko siya kumakis, iyak na naman ako. Hindi lang ikaw, Lord. Iyakin naman talaga ako eh. Oo, naging iyakan ka na ngayon. Naging iyak eh. Nahihitukan ni Lord. Pasalamat ako sa Lord kasi, ayun, alam na ng Lord kung ano yung iniiyak ko sa Kanya. Amen. So, ayun, sa Lord ang pinakamataas na papuri, pagsamba at Amen. Huwag mo na akong tatawagin. Ako na maaagaw. Maaagaw na ako na eksena. Thank you, Lord, kasi buhay siya. Diba? Ang tindi ng panalangin ng pamilya nila, panalangin natin lahat. Buhay siya. Yun na yung pinakamahalaga doon. Buhay siya, Glory to God. glory to God talaga. Ginamit, kinikilabutan ako. Ang tindi nung ano nila nung isang araw talaga nung inilabas siya ng ospital. Ginamit ang DSWD pero hindi sumapat. Hindi ko alam kung saan. Ang galing talaga ng Lord sa buhay nilang magkakapatid dahil tulong-tulong sila. Hindi man tayo nakatulong sa financial, kasi alam naman ni Ray yun. Glory to God talaga. Kasi nailabas siya, naiuwi siya buhay, na kiniklaim ng church na to na yung baby na nasa sinapupunan niya, ilalabas ng normal, na buhay yung bata, pati yung nanay. Sa tamang panahon, sa takdang panahon na ipapanganak yung bata, normal yung baby. Kiniklaim na natin yan kay Lord God. Sinabi na ni Lord na okay ang bata pag pinanganak. Okay. Huwag mo nang kontrahin Hindi ko kasi. kinakontra. Kausap ko si Lord. Huwag niyo kontrahin Tapos, makakalit. maraming salamat sa Lord kasi gumaling ako. Akala ko talaga hindi ako
Kasi sabay pa kami dalawa ni Ate Toyang nahinika. Ako tinrang kaso. Actually, ang baon-baon ko dyan, nebulizer eh. Sabi ko, Lord, kagabi, Lord, sabi ko, pagalingin mo ko kasi minsan lang naman ito ako. Minsan lang sila magkayayaan. Family to eh, kako. Kung wala kami mag-asawa, kako, paano naman yung mga anak ko? Pamilya ng Bacolod kompleto. Tapos ang Soto si Bastian, kako, hindi pa makakasama yung mga magulang. Sabi ko, Lord, pagalingin mo kami ni Toya. Bah, kanina madaling araw, thank God. Actually, last week, kahapon yung nebulizer ko. Dala-dala ko ng mga gamot ko. Thank you, Lord. Tapos, thank you, Lord lang talaga. Sa kanya lahat ang papuri. Nagpapasalamat din kami sa Lord kasi nung isang araw, Wednesday pa yun, Pastor. May niyaya si Pastor yung isang kapatiran na Pastor din. Oo. Niyaya siya sa isang ibang fellowship, hindi doon sa, hindi dito sa church natin, sa ibang church. Nakakatuwa lang kasi sabi ko, sige, enjoyin mo yan lang yung yung fellowship doon. Maganda naman din naman yung makaka-attend kasi ibang fellowship, hindi lang puro sasagip kalinga ako. Tapos sabi, tuwa-tuwa, alam niyo ba na ang tagal na siyang umaalis na lagi akong kasama, di ba? Hindi namin siya pwedeng paalisin pag hindi akong kasama. Pero nung araw na yun, hindi ako sumama. Malolos pa lang galing, puro daw lakad. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa asawa ko, sabi ko. Kasi fellowship naman yun eh, para naman sa iyo yung pupuntahan. Tapos pinagbilinan ko yung kasama niya, yung sumundo sa kanya na, ingatan mo nga, ninong mo ako. Kasi hindi na namin yung pinapayagan pag mag-isa lang siya. Yung Pastor Joel yun. Okay. Yung ibang grupo. Yun. Thank God, nakarating siya mag-aalas 10 na ng gabi. Ang lakas pa ng ulan. Sabi ko, okay ka lang. Aba, walang kapagod-pagod. Ang saya-saya pa niya. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Yun, tapos, kagabi, thank you Lord kasi iniligtas niya yung aking panganay na anak. Nadulas sa CR. Ganastication sila na mag-asawa. Nadulas siya sa CR na itukod daw niya ito. Pero walang nangyari. Kahit sa pilay, walang nangyari. Kasi kung hindi daw niya naitubod daw to, baka ulihin mo tumama sa Hindi CR. natin pinag-pray nung bago sila pumunta ko. Tama. Baka hindi lang nila makuha na Amen. maniwala kayo. Okay. Thank you Lord. Oo nga, pinaalala mo Pastor. Salamat talaga sa Lord God. Ako kasi ganun. Robilyn, tuloy ka lang anak. Faith, yung napag-aralan natin tungkol sa Bible. Panghawakan mo yun. Kapit ka lang kay Lord. Mawawala Sinagot yan. na nga magiging normal ang anak Okay. niyan. Kumain ka lang. Maraming salamat Patuloy ka ulit. lang. Nakakatuwa lang kasi andito din si Carl, di ba? Si JM bumalik, sabi niya. Tapos ang nakakatuwa, yung nagpaawit ngayon, hindi na siya naririnig ko na yung boses, kaya kanina nag-amen ako. Kasi hindi ako makakanta eh. Hindi ako makakanta kanina kasi nga hinihingal ako. Sabi ko, aba, naririnig ko na yung nagpapaawit. Dati kasi talaga hindi mo marinig eh. Sabi ko, amen. Tapos, yung isa niya nag-MC, yung pamangkin ko. Hindi na yung pag-MC niya, ngayon nag-MC. Glory to God. Sige. Kita-kita tayo mamaya. Maraming salamat, Lord. Sige na, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Tita Del po. Ala, siya na daw pa. Palakpakan Si Judy ang Bato-bato kayo. Sabay na kayo dalawa. Sige na, palakpakan natin ang ating Walang Panginoon ngingiti sa si buhay. Julia magsasalita eh. Seryoso. Ayun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Siyempre, una-una po sa lahat, Holy Spirit po na hindi Anong nagtaka pa, isa pa? ng Panginoon. And nagpapasalamat po ako sa buhay ni Ate Bella tsaka ni Isa. Ayun, alam mo yung dating taga-pakinig tsaka taga-salita, ay taga-salita lang. Ngayon sila na yung nag-lead po sa And nagpapasalamat din po ako sa buhay ng bawat isa, lalo na sa kalusugan po natin. At patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon sa araw-araw, sa looban po, sa labas po. Sa Kanya po talaga ang pupunta. Kung mag-alalabas sa mga susunod na taon, ikaw na yung magpapawit. Alam mo, Ayan, tuloy na. Ako na. Sige na, ako na.
Huwag mo pigilan kayo talaga. Sige, kaya mo yan. Sipahin nyo pa. Hilig. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord ngayon. First of all, no, na nandito again sila Ate Rayray and Ate Robinine. Ayun, tinagagalak po ng church na ito na nakita po ulit kayo. And Amen. lalong-lalo na ang Lord God, no, hallelujah. And nagpapasalamat nga ako yung matagal na dinadalangin ng church na ito. No? Kaya unti-unti ng pinapakita ng Lord kung paano siya kumilos through yung Amen. power na. Amen. And sa kanya talaga ang papuri sa kanya. And yung, sino nagpaawit kanina? Ayun, papasalamat. Teka, excuse. Ipipigilan lang kita. May comment lang ako. Ba't naman ganun yung tawa mo? Parang ano yun, no, pastor? Parang may iba. No, pastor? Ano lang talaga. Kinikilig pastor eh. Kinikilig kasi ako. Kinikilig ako Ano yun, ngayon. parang witch eh. tawa. Iniibit na yung tawa rin eh. No? Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord Amen. sa ministry na pinagkaloob niya sa akin. Amen. And ayun nga na Masarap pakinggan. unti-unti nang akong nag-grow dito sa church na to, na ang Lord ang kumikilos sa buhay ko. And thank you sa Lord kasi yung binibigay niyang pananampalataya sa akin. Hindi nawawala, hindi lumilihis. And saka sa mga nakakonect dito, ang mga sinauna. Mga unang... Sobra ka, ha? Parang, Ay, tigilan mo yan. parang ang May sakit ng... mga ano po talaga. Ang sakit nung sinauna. ano kami, panahon ng Parang ano na. panahon nila pula. Iya, ikaw may kasalanan nito. Isa. Ba't niyo pinagsalita yan, ha? Panahon nila pula. Nakakasakit ka. Nay, Porket baguhan lang senior eh. tayo. Senior high school ka lang, ganyan ka na. Senior. Panahon nila pula. Ayun. Hindi ako makapalag. Hindi, pero ang ano na yun, as in, inano talaga yun, inano na talaga ni Lord, no? Tama. Nilubog na talaga ni Lord, una pa lang. Ayun, Amen. nauna no. And, yung nagpapasalamat ako kay Lord and sa pag-aaral ko talaga, na ginabayan niya, na may sumakses, may sa Ay, Ayman, Sumakses. sa dalawang ST po namin na kami po yung napili sa final demo nila. And thank you sa Lord kasi ako yung nag-lead ng prayer noon that day. Di ba? Sabi, ano ba yan? Ba't ako yung sabi ko? Sige siya, pag ako yung mag-lead ng prayer, kailangan, ano ba yun, maramdaman nila yung kung paano yung kumilos ang Lord, yung presence ng Lord. And ayun, ako yung nag-lead, sabi yung prayer ko noon that day, na ang prayer ko lang is matagumpay na sumakses lang ang mga ST ko. And then sa amin, student teacher po. Opo. And ayun, sumakses din kami sa binigay niyang knowledge sa amin. And thank you sa Lord kasi kahit sa onting mga achievement that day niya, sa kanya talaga nanggagaling. Patuloy niyang binibigay at pinapadama sa amin. And sabi nga na pag kasama mo ang Lord, never kang magiging buntot. Paraging buntot. And that's all. Thank you sa Lord. Amen. Ayan na. Kausapin dito dyan. Meron pa po ba magpapasalamat ngayong umaga, no? Pag na. Ayan na. Hindi ko na. Sino yung panilig eh. daw? Welcome. Isa rin to. Huwag mong Uy, pigilan. walang palakpak. Ay, Oo. So yan, gusto ko lang magpasalamat kasi unang-una sa lahat. Nakabalik! Yay! yay! Nakabalik itong panggala. So, di kasi biro yung naranasan and na-encounter nung third year and fourth year yung pagdating sa thesis and OJT, sama pa yung CBRC. Tapos yung Monday to Friday na pagtuturo.
Kasi sa OJT kami talaga literally gumagawa ng trabaho ng teacher niya kasi OJT nga. So para experience na rin yan. Tapos sasabay mo pa yung thesis na kakatapos lang. Tapos yung final demo, so talagang overload talaga sa paperwork. So ayun, gusto ko nagpasalamat kasi nasustain tayo ni Lord nung mga time na yun, hindi talaga tayo pinabayaan. So, kasi kung ako lang nun, malamang talaga wala akong matatapos dun eh. Kasi andun yung time na gulong-gulo ako kung paano una. Sobrang dami, andun yung thought na anong unahin mo. So, okay na ba to? Ganun. Pero, wisdom na binigay sa akin ni Lord na survive natin yon. And so far, si PRC na lang, one step ahead na lang, graduation na. Ano yung So, SIBA? CB? ano po, let review para sa board exam. So, yun. So, yun. Gusto ko lang pasalamat kay Lord kasi tuloy-tuloy lang yung pagsusupport na ginagawa niya sa akin and then sa dito sa bahay-sambahan na to na Ano major? BA, elementary. Hirap magtuloy ng elementary. Ang kulit. Oo, mas mahirap din sa science. Elementary. Pag sinabing BA kasi, grade kinder to grade 6. Depende kung ano mabibigay sa yung grade. So, ayan. Gusto ko lang pasalamat na sa lahat-lahat ng ginagawa sa Saan ka binigay? Nabigay sa akin grade 3, grade 4, 5, 6. International. Aba ito, ang dami nun. Weakness. So, ayan. Thank you, Lord. And, ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin talaga. Walang titigil. Kay Lord ang papurit pagsabat. Welcome back to the Meron pa po ito. Ano sabihin mo welcome back to class mo naman? Meron pa po ba? Kung wala, Anong syempre. Joke. Oo eh. Yung MC, dito mo po. Ay, magpapasama to ako ngayong umaga kasi ang dami nangyari sa buong week ko. Noong Monday, Tuesday, exam ba yun? Exam natin yun? Yes. Exam yun and nung Wednesday, nagpapasama to ako sa Lord kasi Wednesday wala kami masyadong ginawa. Nag-check lang kami ng mga answer sheets namin. And nakapasa ako sa lahat ng subject. Okay na yun. Ayun, ay, hindi ko na-expect ko ano yung highest subject ko kasi ayun yung pinaka-hate ko sa Ano ba? AP. Sayang. Sinauna talaga. Ano yung AP? Araling panlipunan. History po siya. Pilipino? Opo, history. Hindi ko yung na-expect na mataas ang score ko doon. Kasi ever since nag-aral ako, ayaw na ng AP. Bakit ayaw mo yung presidente? Ayaw mo yung... Ayaw ko lang po na AP Kasi kasi dahilan ng iba tapos na sabi nga po nila pass is pass. So, bakit mo pa pag-aaralan? Kaya Mas, magbubol ka na. Oo nga naman, no? Eh, pinag-aralan ba ninyo yung mga human rights violation? Opo. Yung mga law. Ano yung- Eh, teacher nyo makaano. yung boileries. Kailangan po yung drama. Ang dami. Ayun na, papasalamat din ako sa Lord kasi ayun no, sa kalusugan ng bawat isa and syempre papasalamat din ako kasi ngayon na ako ulit nakapag-MC. Yay! Kasi last MC ko nung nung dun pa tayo sa kapila ng church, isang beses lang yun din. Ngayon na lang ulit din. Sa kanyang papurit pagsambatan salamat. Amen. Meron pa po ba salamat ngayong umaga? Wala na. Ayan o, sige. Dako na po tayo sa tithes and offering. Pabukas mo lang para hindi na mahirapan yung maglalagay. Pag-pray natin muna. O makapangyarihan Diyos, basbasan mo lahat ng ibibigay yung dapat sa Diyos. Yun ang ikapo. At yung offering, kung anong kaya nila ibigay, yun ang i-bless mo. I-bless mo lahat ng nagbibigay at hindi nakapagbibigay dahil sila'y may dahilanan, not of necessity, lest they fret. Lord, i-bless mo lahat ng nakakonect dito sa church na ito. In Jesus Christ's name, Amen. Kaso nyo, hindi ko pwede tingnan yan dahil Ayan, sige na. Dako na po tayo sa Word of God na pumunahan ko ni Pastor Vic. Pastor Vic, Pastor. Amen. Ay, sige, pwede ka naman dyan.
Nagpupuri ako sa Panginoon kasi number one, maraming pagbabago, may improvement na hindi ko na kailangan ulit-ulitin. Pangalawa, pinupuri ko ang Diyos kasi sunod-sunod ang pagpapala. Ang pagpapala po, hindi lang pera. Naintindihan nyo? Hindi lang pera. Ang pagpapala, number one, lamang ang ating bagong imahen kaysa sa lumang imahen. Pangalawa, bagong pag-iisip, bagong kadahilanan, bagong pamamaraan, bagong reaction. Naintindihan niyo ba ako? Ayon sa payo ng salita ng Diyos at karanasan ko. At karanasan nyo. At karanasan natin lahat. Amen ba? Amen. Amen. So tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanggalin mo ang piring sa taral. Tanggalin mo ang espiritu ng kabingihan, espiritu ng pagtatanggi, espiritu ng kayabangan, espiritu ng inggit, espiritu ng pagmamalaki sa Diyos, espiritu ng walang pananampalataya. Ito ang tamang araw, Lord, na ipaalala mo sa bawat isa sa amin na ikaw ay Diyos, ikaw ay Panginoon, at lahat ng kalooban mo, madalas sinasabi mo sa iyong lingkod at sa church na ito. Ibinibigay ko lahat ng kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pag-uusapan ngayon, bagong imahen, bagong buhay, bagong pamamaraan, at magkakaroon ng bagong presidente, bagong pangangasiwa ng Diyos. Believe me, walang martial law na mangyayari. Believe me, walang mamamatay na uuwi rito. Believe me, walang aksidente kay President Duterte. Believe me, magkakaroon ng hustisya. Yan ang sabi ng Lord. This is the year of discontinuity and new opportunities. Sa pananampalataya, bawal po ang balimbing. Ano ibig sabihin ko ng balimbing? Pinost ko yan. Para sa politika. Sa una, kaibigan mo. Pag napakinabangan na, iwanan ka. Kaaway mo na. Dapat hindi tayo ganun mga Kristiyano. May pakinabang o wala, kung ano ang tama, iyon ang sundin natin. Naalala nyo, nung nakaraan tayo, abiding in Christ, minsan tayo mga Judas. Marami rito hindi nila naiisip, ginagaya nila si Judas. Alam mo na ang ayaw ng Diyos, gagawin mo pa. Hindi ba Judas yun? Tama ba? Kung minsan kala natin, yung Judas, ay kasi si Judas, ganun eh. Yun lang magdesisyon tayo ng laban sa kalooban ng Diyos, Judas na tayo. Judas, Barabas, Hestas. At kung hindi tayo naniniwala na may nagawa si Jesus, ano ibig sabihin nun? Huwag na tayo mag-church dito kung alam natin walang naitulong si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para sa atin. Ganun lang kasimple yun. Yun lang i-deny natin, Christian ka ba? Born again ka ba? Nahihiya ka? Tapos hindi mo sinasama yung mga kaya mong imbitahin. Hindi ba Judas tayo nun? Kayo pupunta ng langit. Tapos sasabihin ng mga nasa impyerno mong kamag-anak, "Oy, ang sibik ko! Hindi naman kami inimbitahan yun eh. Kamag-anak ko, hindi naman ako inimbitan yun eh." Sila na nakakarinig ng Biblia. Tama ho ba? Kaya, kung ating babasahin ang Biblia, nag-i-start yan sa ating mga puso. Ngayon, nais ko pong buksan ninyo yung Biblia. Pastor, excuse me. Wala daw live?
Meron po. Meron. Okay, thank you. Naman to, bulgaran pa, hindi mo lang ibulong dito. Oh. Ba yan kanina kapag galit mo ako. Galit mo yata ako eh. No, nagtatanong lang. Yes, dear. Ang kabigat. So, mga kapatid, yun yung mga tinatawag na bloopers commercial. Basahin natin ang Acts chapter 2, verse 16. Pakibasa nga hanggang 17 at 18. Ito ay prophecy. Ibig sabihin, nakita na ng mga apostol, nakita na ng mga alagad niya, up to now, applicable, na pwede rin tayong magkaroon ng gift. Alam mo kung ano yun, na common sa Kristiyano. The gift of life. Ang gantimpala, ang regalo ng buhay. Amen. Kaya tayo, nung tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang buhay natin, dalawa na. Sa lupa, yun ang luma natin pagkatao, kaya tayo nagkakasala. Lahat dito nagkakasala. Lahat dito nadadapa. Lahat dito nagkakamali. Lahat to, kahit ako eh. Ang importante, alam mong nagkakasala ka. Pero huwag kang manatili sa pagkakasala. Yun ang problema eh, di ba? Lahat dito, sino naman pwede ko sabihin, ikaw, makasalanan ka, kaya ka nabuntis, kaya. Hindi naman pwede yung ganon. Wala na tayong magagawa, simba ako ba yung judge? Parang senador, tsaka congressman, daig pa nila yung judge kung magdemanda, akala mo sila alam na alam lahat, paglalagay ka ng impeachment, 4 na beses, ang korte sabi, isa lang. Kasi, sosobra yung kanilang pag-akusa. Kaya ginawang hanggang isa lang ang impeachment case. Eh, hindi naman nanalo sa korte. Natin, sa Pilipinas. Dinala pa sa ICC, nanalo pa rin si PRRD. Hindi ako maka-pro Duterte, Obvious lang na maka-Duterte ako, mga kapatid. Pero hindi ako nangangampanya ng politics. Sinasabi ko lang yung Article 59, tsaka Article 62, Section 2, ng Rome Statute. Pasensya na kayo. Sayang, dapat kinuha ko law eh. 1 sem na lang eh. Kung alam ko lang na gusto ng AirPods ko, I should have taken law. No? So, you see? So, in order for you to understand God's Word, maunawaan ang salita ng Diyos, tanggalin mo yung ugali ng walang paniwala. Sabihin nyo, tanggalin ang walang paniwala. Walang paniwala. Kasi pag wala kang paniwala, understood na impyerno ka. Basahin mo nga yung John chapter 12, verse 48, para rin sa mga tumatanggi sa salita ng Diyos. Sana malakas yung boses ko, wala tayong mic eh. No? Malakas ba yung boses ko? Pwede na. So, yung kailangan wag natin kontra yung salita ng Diyos. May nagsabi sa akin, ba't ako maniniwala sa salita ng Diyos? Eh, matagal pa naman yan. Eh, kung bigla ka namatay, hindi ka handa. Nagets nyo? O, tingnan nyo sabi. Basa. Ingles, tapos Tagalog. Lakasan mo, anak. Sige, para ka MC. Go! He that rejects me and receives not my words has one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Pag nagsalita si Jesus in the last day, tiyak yun! Amen. At wala namang in-specify kung kailan yung last day. Eh kung namatay tayo, di yung last day mo. Huwag na natin pag-usapan yung mga eschatology, doctrine, last days, exegesis, interpretation. Hindi naman alam ng taong nakikinig yan eh. Pero, malinaw yung salita niya. Sabi ni Jesus, I have spoken. Okay lang ba malakas ang boses ko? Yes, Pastor. I have spoken, the same shall judge him in the last day. Tiyak yun. Shall. Oh.
Tagalog, para maintindihan. Baka sabihin, Inglisero naman itong pastor na to. Hindi naman ako magaling mag-English. Kaya, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Salitang aking sinalita. O ano raw yan? Salitang, sino nagsalita? Si Jesus. Ay siya sa kanyang hahatol sa huling araw. Ang daming huling araw. You can never tell. Kaya nga sabi ni Elvis Presley, noong mga panahon ng lolo ko, yung kantang yun, 50s. Siya pinanganak ko, 61 eh. Eh si Elvis sikat nung 60s. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Kahit ganun yun, may meaning yun. Kasi dati yung kantang yun, dapat gospel song. Ginawang rock and roll. It's now or, ano raw? Never. Meron akong kapitbahay na nagsabi, ba't ko na maiintindihin yung pagdating ni Kristo, matagal pa man. Ang sabi, si Kristo, hindi alam ang oras kung kailan, oras o araw ng kanyang pagdating. Iba na yung naghahanda. Amen ba? Kaya, anong masama maghanda? Minsan, yung tao naghahanda, birthday. Biglang natigok bago mag-birthday. Di ba? Kung handa ka, langit. Pero hindi ka handa, impyerno. Ngayon, pag meron kang Kristo, dapat may bago ka ng pananaw sa buhay. Number 1, ikaw ay hindi tradisyonal. Hindi lahat na nakagisnan, totoo. Tingnan mo ang Lucas. Luke 5. Tingin nyo, anong verse yan? Chapter 5. Verse 16. O 17. O 18. O 27. What can you say? Una-una, meron tayong pagbabago ng kaisipan. Hindi na tayo makamundo. Hello? Pag makamundo ka, madali ka magalit. Hindi ko sinabing hindi ka pwede magalit. Pwede ka magalit, huwag ka lang magkasala. Pero ang number 1 na mithiin natin or objective, kailangan nakatingin tayo sa kalangitan. Sabi niya rito sa Colossians chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2. Pakibasa kapatid, Tagalog at English. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Nakita nyo? Walang masama magtrabaho. Talaga naman dapat magtrabaho. Kundi, kasi sabi ni Pablo, ang ayaw magtrabaho, wag kumain . Diba? Pero hindi yun ang issue ngayon. Ang issue yung pag-iisip. Ang nakakalungkot, marami dyan, huwag kayong magagalit sa akin. Nagkaroon lang kayo ng trabaho, wala na kayong time kay Lord. Kailangan balance, Christian tayo. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tapos tingnan niyo yung verse 5. Ito ang kahinaan ng tao sa laman. Tratuhin yung patay na. Kung dati kang rapist, kung may kilala ka rapist, huwag ka na mag-rape, magbago ka na, nakawala ka ng una. Huwag ka na mag-drugs, patayin mo yung panlasa mo sa drugs. Ang dami-daming excuse. Kung gusto mo magbago, magbabago ka. Pag ayaw mo magbago, hindi ka magbabago. Ba't kita pipigilan? Buhay mo yan. Pero, nasabi ko na yung mabuting balita. Amen ba? Amen. Tingnan nyo, sabi niya. Hindi ako nagsabi niyan. Sige, chapter 3, verse 5, kapatid ng Colossians.
Ito yung mga sample na dapat supili natin. Hindi Shopee. Ano ba to? Nag-Shopee. Shopee. Oo, nag-Shopee. Sa ano po? Sa Bible. Oo, commercial. Wala naman ito yung walang commercial. Nag-Shopee. Buti walang tunog. Tinanggal ko yung notification. Sige, mortify. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, Concupiscence. Concupiscence, and Covetousness. covetousness, which is idolatry. Tingnan nyo. Oh. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang nangangasa sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita. Hindi masama ang pita kung asawa mo. Amen. Huwag naman masyado kayong mag-Ingles. Masamang pita. Hindi masama yung pita, biscuit yun eh. Ito, pita. Yan. Naintindihan niya ako? Masasamang nasa. Oh. Hindi masama yung salitang nasa. Ang masama yung intensyon ng pagnanasa. Huwag kang makiapin, huwag mo gawin yung may asawa. Amen. Alam mo ba yung mga Muslim? Hindi ko naman sinasabing tama yung mga Muslim. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pakikiapid sa mga Muslim? Sa Islam? Pag walang may-ari, yung lalaki pwede mag-asawa ng 2, 3. Pero kailangan may approval ng unang asawa. Yon ang meaning ng pakikiapid. Pero kay Jesus Christ, this was not so. Each man should have his own wife. Ang bawat tao, iisang asawa. O, sino susundin mo? Si Jesus o yung sarili mo? Si Jesus. Masasamang nasa kasakimano, di ba? Hindi ko naman sinabing bigay nyo lahat tapos wala namang tira sa inyo. Hindi naman ganon. Maliban lang kung matibay ang faith mo, okay. Pero walang masama tumulong sa kapwa. Pero kaya naman sinabi dito ni Pablong kasakiman, kasi maraming mayaman nung panahon na yon, nakausap niya na kung magbigay, kuripot tayo. So kayo kuripot sa pagbibigay. Lalo na yung mga may business. Kasi babalik naman ni Lord yan eh. Meron ba akong tinuro na pag nagbigay kayo, hindi babalik? Sige nga, mag-isip kayo. Napatunayan na natin yan. Ilang taon tayo sa church. Ayan o. At sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ayoko mag-church. Kasi makikipagkita ako sa girlfriend ko. O yung girlfriend, ayoko mag-church. Magkikita naman kami mamayang, mamayang hapon. Noong nanliligaw sa akin. Ba't pa ako mag-church? Tingnan nyo, katuwira. Kasi susubli ko pa yung sasakyan. Tama ba yon? Wow, kubaw, no? Tapos sabi niya dito, yung walang pakiramdam. Alam nyo, natawa ako doon sa isang preacher na pag daw ikaw may bagong image at wala na yung lumang image mo, karamihan daw nung maramdamin, pakinggan nyo to nasa lumang imahen. Tanga ka ba, kapatid? Sorry to use the word tanga ka ba, kapatid? Pag may pakiramdam ka, mararamdaman mo, maramdamin ka pa rin. Pinasama nila yung salitang maramdamin. Paano kung manhid ka naman? Nangangailangan ng tulong yung tao, nakikipagkaibigan sa'yo, isnabero ka naman, mayabang ka pa. Pareho lang naman tayo nakatapak sa lupa. Halimbawa, kinausap kita, hindi kita kakilala, namit kita sa church, inisnab mo ko, parang di mo ako kinibo kita. Anong pinagmamalaki mo? Mayaman ka kaysa sa akin? Dahil may kotse ka, ako wala. Naranasan ko na lahat yung kung tutusin sa pagyayabang. Hindi naman ako laking mahirap talaga kung tutusin. Pero, naintindihan ko yung taong gano'n, manhid. May kotse ka nga, hindi ka nga makapag-alok ng, Pastor Vic, baka gusto mong sumubay sa amin, saan ba daan mo? Yun lang ganong bagay, yung aalokin ka ng gano'n, hindi naman kailangan pasakayin. Pinakikita kung Kristiyano tayo, mga kapatid. Amen. Si Michael, hindi ko naman nakakitang gano'n. Napakatahimik. Ano ba yung tatak na sasakyan niya? Montero.
Ang ganda-ganda ng sasakyan, di nagyayabang. Pero doon, yung nakita ko doon sa simbahan na ranasan ko, ano pa lang yun ha, Ford Fiera pa lang yun, Snabero na. Ngayon lang kasi nakatikim ng blessing. Kaya minsan mga kapatid, bless the blesser than the blessing. Ulitin ko. So, gayahin niyo ko. Bless the blesser Bless the blesser. than the blessing. Done the blessing. Pag na-master mo yan, ibig sabihin, nasa new man ka na, hindi ka na old man. Kaya you must be born again. Naisip niyo ba ako, pastor? Umuwi pala kayo sa Santa Maria, magdadagdag ako special offering para may pamasahe. Hindi ako nagpaparinig, sinasabi ko lang sa inyo. Ginagawa lang. Iba, dinadaan pa sa parinig. Ako sinasabi ko talaga. Pero hindi ako humingi ng pamasahe sa inyo. Humingi ba ako? Hindi naman, di ba? Oh. Yun ang human. Hindi hypocrisy, hindi pagyayabang. Sinasabi ko lang yung totoo. Kaya nauubos yung aking pensyon. Kaya kayo, pag mangangako kayo, magbibigay, ibigay nyo na. Sabi nga ni Jesus Sargosa, ibigay mo na. Di ba? Ibigay mo na. Oh. Offering eh. Hindi ko naman sinabing type. Buti ko may trabaho kayo. Pero maganda i-practice yan sa baon, sa ano. O tingnan mo naman, pag humingi kayo, pasado, mataas ang grade, honor. Lahat ng kumukontra, napapahiya. Tama ba ako? Kaya ang bago ng pananaw mo, sa offering, hindi ka na manginayan. Ay, wala nga akong trabaho, ba't pa ako mag-bito? Bakit sinabi ko bang pilitan? Pag may faith. O, pupusta. Yun yan, pustahan. Parang sugal. Magbigay kayo kay Lord, yung kaya nyo lang. Pero lagyan nyo ng pananampalataya. Pag nagbigay kayo doon sa offering, hindi box yan eh. Circle, basket. Pag nagbigay kayo dyan, humingi kayo sa Lord. Tinitiyak ko sa inyo, sasagutin ni Lord yung panalangin. Eh paano kung nagpa-pray kayo? So isang araw may nag-post. Oh, busy, Ray. Nag-post. Nag-pray kagad kami ni Mrs. Todd. Ako, lalo na ako. Nag-pray ako. Sabi ng Lord sa akin, dahil nag-pray ka dyan, tutugunin ko. Normal ang anak mo, huwag ka matakot, alagaan mo lang yung gamot mo. Huwag mo yung overdose. Nakikinig ka ba? Parang hindi ka naman nasanay dito sa milagro. Kung kami nga, nung pinalize kami dito sa manang ugali, kahit marinig nila. So, tingnan mo yung ginawa sa amin. Sinabi lang ni Diyos, kala niya, walang pambayad. Sabi lang namin, 2 araw lang. Abay, pinubunguro pa yung anak ko. Kung ako hindi Kristiyano, pinakulong ko yan, kaya ko pakulong yan. 1 sem na lang, abogado na ako. Sayang nga hindi ko na tinuloy yung law ko. 1 year na lang, credited lahat ng course ko sa law. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Nasa bagong tipan na ako eh. Bagong pag-uugali. Hindi na ako yung tanong nyo kay Dad, ano ugali ko noon? Di ba madali ako maghigante? Hindi pwedeng ganun sa akin. Kaya lang, hindi na ako ganun. Kailangan patunayan ko sa asawa ko at dito sa kongregasyon natin at sa Lord, hindi na ako lumay-level sa mga walang kwentang tao. Sayang lang yung energy ko, magagalit ako. Kinontrol ko emotions ko. Hindi ako napunta sa Commonwealth Hospital o kaya sa Heart Center. Ito na lang. Bagong pananampalataya. Sabi, 3 yung bara ko. Nakita sa angiogram. Ngayon, 2D echo pa lang, nakita na, wala nang bara yung isang ugat ko sa puso. Amen ba? Amen. Di ba nakakagulat? Kadalasan ino-opera, tinatanggal yung ugat. Ikaw, nasa ospital ka noon, di ba nag-post ka? Sabi ko, pag wala akong mahugot na pera, tahimik lang ako. Gaganti ako sa prayer. Tingnan mo. Sinabi ko na last Sunday. Sabi nito, magaling na, lalabas na ako. Tingnan mo, ang bilis. Pero kung wala kang pananampalataya kay Kristo, naku, ang daming hadlang, ang tagal. Amen? Amen. Karamihan dito, healing eh. Kasama na ako dun. Diba? Sa iba, pag-aaral. Yung ganyan magandang kusa. Kaysa yung lagi nga umaatid. Iba naman yung ginagawa sa cellphone. Bagong ugali ang tawag dyan.
Set your things affection on things above, not on the things of this earth. Tama? Kaya, pag ako nag-iisip yung para kay Lord, iba siya eh. Sabihin nyo, iba si Lord. Ayan. Natutuwa sila, palakpakan nyo kung gusto nyo. Kasi mahirap pipigilan mo yung palakpak. Eh, para naman kay Lord yun, deserving yan eh. Amen ba? Amen. Oo. Ngayon, meron akong i-ano sa inyong verse na parable dito sa Luke chapter 5 verse 36. Hanggang 39. Ito ay tungkol sa alak. Marami nakaka-misinterpret nito. So, dapat, para hindi ka maligaw dyan, intindihin mo natin yung kung ano yung nakasulat. Okay? Pakibasa nga kapatid, Isa, yung Tagalog. Verse 36 hanggang 39. Kasi nandito sa akin, English-Tagalog. Sige. Para mas lalo nating maintindihan to. No? Maraming interpretation yan. Pero, pag ito nabasa nyo, mababago ang inyong pananaw. Nasa bagong katauhan na kayo. New image in Christ. New personality. Hindi na iiral yung old man nyo. Ang iiral yung new man nyo. New man. O, sige, tuloy. Basa. At ang nagsasalita si Jesus, ha. Sige. Dahan-dahan. Sumigaw ka. Sige, okay na. Parang lumakas ka. Sige, lumakas. Go. At, go. 36. Sinilita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paraay, sisirain ng bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. 37. At walang taong nagsisili ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang paraay, papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. 38. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. 39. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Naintindihan nyo ba? Ako naman ang magbabasa ng Ingles. Balik mo sa 36, kapatid. Makinig po kayo kahit English to. Dahil ang Biblia, kahit anong lengguwahe, pag inintindi mo, ibang dating. Pakinggan nyo, ha? And Jesus spake also a parable unto them. No man puts a piece of new garment upon an old. If otherwise, then both the new makes punet, rent, and the piece that was taken out of the new agrees not with the old. 37. And no man puts new wine into old leather or old bottles, else the new wine bursts the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish. Verse 38. But a new wine must be put into new bottles, and both are preserved. Verse 39. No man also having drunk old wine straightway desires new, for he says, the old is better. Sa mga taong may background sa inuman, makinig kayo maigi. Alam ko naman lahat kayo dito may background. Kala nyo si pastor nyo walang alam. Meron din akong alam doon. Di ba nakakarinig kayo katulad ng Tanduay Rum, White Castle Whiskey? Di ba may naririnig kayo 8 years old, 5 years? Di ba may ganon? Kaya yung may ganon, para lalong tumapang yung alak, mag-ferment, tumapang ang alcohol. Kaya may naririnig kayo
70% alcohol. No? Pero hindi isopropyl alcohol. Kasi pag isopropyl alcohol, alam mo yan, rubbing alcohol na yon. Magpakamatay ka na lang, huwag ka na Alcohol uminom na ng pala. alak. Naintindihan niyo ako? Ngayon, ang alak para sa mga manginginom, kinig kayo pag mas luma, mas mahal, mas masarap inom. Di ba? Tama ba, Ryan? Alam mo, no? Hindi ko alam, Sa mga kapatid, tingnan nyo. Kaya yung presyo ng 25 years, nilalagay yan sa isang lalagyan na gawa sa kahoy. Yung barrel. Yung iba naman, sa Hudyo, nilalagay sa, alam nyo ba yung, ewan ko kung naabutan yun. Ako naabutan ko Yung lalagyan ng yelo na gawa sa goma o kaya tela, o kaya gawa sa leather, ganun ang lalagyan ng alak. Ngayon, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, direct to the point, walang taong mahilig uminom ng lumang alak na gusto niya yung bago. Sasabihin niya, mas masarap yung lumang alak. Amen ba? Naintindihan niyo ba? Hindi ko kayo tinuturuan uminom. Kasi yun ang lesson Kailangan bago na yung pananaw natin. Hello? Hindi sinabing ang laseng. Ang laseng, gusto niya yung luma. Alam mo, sa Philippine culture at sa ibang bansa, pag nakakalaseng ang alak, mas okay ka. Pero sa Israel, baliktad. Habang tumatagal, iniinom mo at hindi ka nalalaseng, maganda yung alak mo. Baliktad ang culture ng Pinoy, Amerikano, at ibang bansa sa totoong Israelite. Pag umiinom, katulad yung parable, yung kasal sa Kana, sabi ng host, ito ang pinakamasarap na alak na natikman ko. Sabi niya gano'n. Ang binibigay ng mga tagabigay ng alak, hinuhuli yung masarap. Baliktad. Hinuhuli yung pangit na alak. Inuuna yung alak na masarap. Pero sa natikman kong alak na ito, hanggang ngayon sa inuman, hindi mo nagbago ang lasa at masarap. Sinortcut ko na kasi hahaba yung preaching. Naintindihan niyo ba ako? Sa marriage of Cana. No? Ngayon, sabi niya dito, sabi ni Jesus Christ, pag nilagay daw yung lumang alak sa bagong lalagyan, hindi match. Pag nilagay mo naman yung bago sa lumang lalagyan, mababasag yung lumang lalagyan. Puputok. Pero pag nilagay mo yung luma at sa luma, okay lang. Yung bago sa bago, okay lang din. Naintindihan nyo ba ako? Nakuha nyo ba yung logic, yung analogy? Kailangan matalas ang tenga nyo dito dahil alang-alang sa Lord. Kasi si Holy Spirit nagsabi ko anong text ko dyan Tingnan nyo, on the spot. Katulad yan ng lumang pagkatao, yung lalagyan. Yung lumang alak, yun yung espiritu ng alak representing the evil spirit. The old spirit. Yung dati pag umiinom ako, lasenggo ako, nangahamon ako. Konting alak lang nangahamon. Ngayon, nag-improve na ako, konti container. Hindi ganun yun. Hindi, konti lang uminom, konti container pala. Nakuha nyo, iba yung sugapa, doon sa talagang inom. Naintindihan nyo ba yun? Tsaka na natin itatopic yung inuman sa susunod na praise and worship. Mga kapatid, it represents the Holy Spirit. Diba, pagka na kay Holy Spirit ka, ikaw ay bagong nilalang, you must be born again. So, ang Spirit, imbes na yung Spirit mo lang nandoon, ang papasok yung Spirit ni Kristo, yung Holy Spirit. Di match. Kaya minsan, ang ibang Holy Spirit hindi pupunta sa tao kasi ayaw nilang bitawan yung lumang pagkatao nila. Kaya pag nagpe-pray sila, hirap na hirap. Pinagdudusa ka pa ni Satanas bago mo makamtan yung blessing na dapat noon pa na sa'yo. Ganyan dapat ang attitude natin.
Hindi naglalagay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Hello? Basahin mo, 1 Corinthians 10:13, related dyan. Holy Spirit, bagong lalagyan, ikaw yung bagong lalagyan. Kasi binitaw mo na yung luma mong pagkatao. You must be born again. Kaya sabi niyo doon sa Pariseo, Nicodemus, hindi mo ba alam ang mga bagay na ito? Oh, sige, basa. Hindi, tuloy. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na Kaya ano yan dapat yan, kasi Amerikano nag-translate niyan, tsaka Kapampangan Dapat yan, hindi niya ipahihintulot. itutulot. Oo, medyo masyadong Americanized. Alam ko yung history niyan Sige, tuloy mo. Ito, Na hindi niya. ipapahintulot. Sige. Na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Oh, meron ba tukso hindi mo kaya? Pag bumigay ka dyan, ginusto mo. Hindi ganun ang Diyos. Biro mo, ito walang mali siya. Yung babae, maganda. Type mo. Oh, lumapit ka. Hindi mo naman mahal, nakuha mo nga yung katawan. Oh, tapos nakita mo yung, oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos Iba yung Diyos ang nagplan. Kaya huwag ka sunggam ng sunggam, baka magsisi ka sa bunso ko. Oo! Matigas ito yan, di ba? Matigas yun. Parang bato yun Oo. Pero hindi ko sinisiraan yung anak ko, sinasabi ko lang yung totoo. Tingnan mo, bionic mo muna ngayon. Patay ka doon, sipain ka nung patay ka, may baka yun. Joke lang. So, nakita nyo, no? Bago pumasok sa isang bagay, huwag mong papasukin dahil baka kantayin mo yung it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Ano yung right one? Yung binibigay ni Lord. Hindi yung gusto mo. Tingnan mo yung anak ko, ang dami rin naging boyfriend. Buti na lang, malinis. Kaya ako nagsasabi, yung panganay ko, tingnan mo. Pero binigyan pa kami ng bahay bago mag-asawa. Hindi nag-abroad. Iba-iba nag-a-abroad pa. Ang laki-laki ng bahay, hindi naman akin yun. Bahay ni Lord yung galing sa anak ko. Konting unawa sa mga anak. At saka hindi siya katulad ng ibang anak na pambira, nandyan na naman si Papa, si Mama, gastos. Tama ba? Mali. Baka naman kayo, pag binless kayo ni Lord, gaganyanin yung nanay nyo, tatay. Hindi naman kasi tayo pala Hindi, wag na yun, alam na nila yun. Wag na natin bulgari pag mamalaki yun. Yung akin lang, yung ginawa ng Diyos sa anak natin. Amen. Hindi totoo, hindi pagyayabang yun. May bagong pagkatao. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Kung hindi totoo yun, hindi ko i-share yan. Ang tukso, mga kapatid, wag na kayong bibigay. Kunyari, may partner na kayo, nandyan na yan Huwag kayong mag-changing partner. Totoo yan. Sa pag-aasawa, pag pinilitan nyo yung una nyo, worse yung susunod. Nasa Biblia yan. Karamihan naghiwalay. Kumuha ng bago asawa. Hindi niya kasundo. Tama ba? Maliban lang kung kalooban ng Diyos. Hello, hindi ko naman sinabi laging ganun. Kami ang tagal na namin ni Del, ba't hindi ko masabi yun? Yun ang sabi ng Diyos Tsaka pag mag-aasawa ang anak, huwag mong sumpain. I-bless mo. Amen. Ba magulang selfish Ilang taon na yung anak ko? Ilang taon na si Bless? 34, 35. 33? 33 na, Hindi kasi nalilito ko sa anniversary nga. 33, pipigilan mo ko yun? Yung iba, ayaw ka mag-asawa, para lang, tulungan mo kami, anak.
Hindi na namin ginagano yung anak ko kumukusa. Pag nasa kalooban ng Diyos, hindi yan aangal. Hello? Nakikinig ba kayo? Pero pag matabang ka sa magulang mo, ang hirap mo ma-promote. Ang hirap mo magkaroon ng blessing. Nakikinig ba kayo? Ay, nasa Bible eh, honor your father and your mother. Oh, tiwalas ba sa Biblia? Ganon din ang tukso. Ayan ang mga kapatid. Huwag tayo magpapalinlang sa Diablo. Siyang gusto ng Diablo, oh, mainggit ka, pogi yung boyfriend niya. Ikaw, wala kang boyfriend, pangit ka. Gaganunin ng Lord yun. Yun lang sa Methodist ang kunin mo. Sasabihin, sagutin mo na. Baka mahuli ka sa biyahe. Yan ang style ng demonyo. Tapos, kalimutan mo ngayon yung ambisyon mong graduate. Tapos, suportahan ng tatay at nanay. Hindi ko naman sinabing buhayin mo. Pero, okay lang yun. Kasi karamihan na nagiging mabuti sa tatay at nanay, binibless na. Amen. Amen. Totoo yan. Huwag mo unahin sarili mo, unahin mo si Lord. Yes. Gagaan ang buhay. Amen. Kaya mo dami namin pinagdaanan. Naranasan nyo yung pillayas ka sa bahay. Naranasan namin, wala kami makaya. Apply ako ng apply, wala lang yan. Yung pala ang gusto ng Diyos, maging pastor ako. Gumaan ang buhay namin lahat. Amen ba, mami? Amen. Noon, pag wala lang makaya, away na kami ni Del. Ngayon, hindi. Hindi ka, gawa natin ng paraan. Ganun na ngayon. Hindi yung... Ikaw kasi. Kasi wag gutom. Di ba tama, ha? Oh. Pero pag inuna mo si Lord, maayos lahat yan. O, kunyari, nabiyayaan ako ng lisensya para magkasal. Lumapit na kayo sa akin para magkasal. Amen? Diba? Kahit huwag na maging grande. Kahit isang ulaman lang na may fruit cocktail, okay na sa akin yun. Yung mga ibang bibigyan pastor kaya nagpapalicense kasi gusto kumita. Hindi, walang masama kumita. Kailangan nga. Mahal ang pagpapile ng kasal Pero eh. pastor, Nasa 5,000 kaya pag mahigit. gusto magkaroon ng lisensya para magkasal kayo para kumita. Ayo naman, Sila service na yan. ang bahalan. Huwag ka na magparinig, mami. Praise and worship to. Your mouth. Use your brain. Not your nose. Your nose sledge. Okay? So, balik na tayo. Tama ba yan? Hindi tayo binibigyan ng tukso. Ngayon, ang Holy Spirit parang tubig. Binubuhos ng Diyos yan. Parang alak. Tingnan nyo. No minsan, tinanong ako, oh, talaga pastor? Oh, meron yon, binubuhos, parang alak, parang tubig. Pero hindi tubig ang Holy Spirit. Expression yon, figure of speech. Oh, Acts chapter 2, verse 17, kapatid. Pakibasa nga yung Tagalog. Marami rito, pino-quote yung verse, ganun lang, pero hindi pinapaliwanag. Kaya nami-misinterpret, ninanakaw ng kaaway. Nagets nyo? Hello, naintindihan nyo ba ako? Sige, basa. At mangyayari sa mga huling araw. Kailan daw? Huling araw. Yan na naman tayo. Pastor, yan na naman tayo sa last day. Matagal pa yan. Oh, that's what you think. Sige, tuloy. Sabi ng Diyos, pakinggan niya. Sige, Sabi ng pakinggan niya. Diyos. Oh. Na Sino may sabi? Ako ba? Ang Ang Diyos. Diyos. Amen. Sige, tuloy. Na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Kanino raw? Sa lahat ng laman. Sino ba yung lahat ng laman? Tayo. Lahat tayo. Oh, tingnan niyo. Sige, basa. Tuloy. Yan. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Kita niya, prophecy yan. Sa Ingles, basahin ko Ingles. Sige, taas mo ulit. Alam. And it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out my spirit. O, tingnan mo. Binubuhos pala ng Diyos ang spirito niya. Parang tubig, parang balde, bubuhos mo. O baso, lalagyan mo tubig. Ano raw?
I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Hindi ba ginagawa ng pastor niyo yan? O, sige, tuloy mo, verse 18. Tagalog ulit. Ako yung English, sige. Oo. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghulan sila. Nakita nyo? And on my servants. Sino yung mga servants? Mga pastor. Yung mga naglilingkod dito, yung mga nagpapakanta, yung mga umaattend dito. Minsan, ganun ang Diyos pag namili. Pabigyan ka ng pangitain, tinatanggi pa natin. Hello? Nakikinig ba kayo? And on my servants and on my handmaidens, I will pour out in those days my spirit. Capitalize. Tingnan niyo yung spirit. Capital. Holy Spirit yan. Banal na Espiritu. They shall prophesying. Propesya. Magsisihula. Kasi sa ordinaryong Tagalog, parang pero dapat yan. At magpopropesya sila. Kaya nung nagtanong si nanay, kita niyo pag nasasagot ko sa Biblia. Amen ho ba? Di ba? Hindi yung puro kanina yung awake. Ano yun? Gising. Mga pamphlet ng Jehovah's Witness. The verse 19, sige, tuloy. I will show. Tingnan nyo, application na to. Ayan. Magpapakita ako. Sige, tuloy. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas. At mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo, at apoy, at singaw ng usok. Yan ang mangyayari sa mundo sa mga hindi naligtas. Pero meron pa rin mga tao na maiiwan dito bago maging Kristiyano, bago maging ganap, dadanas pa ng ganyan. Gusto nyo ba dadanas pa tayo ng ganyan? Hindi na, rapture na. Oh. Kaya hirap yan. Kaya tayo nga mga hindi pa natin nakikita, kinakabahan na eh. Kung hindi natin, hello, pakikinggan ang tinig ng Diyos. So, tayo ba ay mga boteng luma o boteng bago na tumatanggap ng bagong espiritu mula sa Diyos? Handa na ba kayo? Tanggapin na si Jesus. Amen. Ulit-ulit ko laging sinasabi yan. Mga kapatid, do not give Satan a chance. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, Robelin, pag nanganak ka, normal ang anak mo, sabi ng doktor, may problema. Huwag ka maniwala, tanggapin mo yung sinabi ko. Amen. Magiging normal ang anak mo. Di ba, ganyan din si Mase, sabi nila, hindi rin nabubuhay, may opera sa utak. O, di ba sabi ko no, si Bayaw nag-deny pa, hindi daw siya umiyak, ay kita-kita ko, namumutla. Mumutla yung mata, namumutla yung mukha. O, ano ba tawag mo doon? Di ba? Nalala niyo yun? Amen. Tatay po, namumutla. Oh. Pero ano sabi ko? Mabubuhay si Mas eh. Magiging normal. O, di ba? Normal na normal. Oo. Above normal yan. Oh. Di ba? Above normal eh. Di ba? Sobrang pagka-normal. Huwag makalimutin lang kasi binuro ni Lord yung old. Yung Amen. lumang pagkatao. Binago ni Lord. Hindi niya binago sarili niya. Binago siya ni Lord. Amen. Kaya lahat tayo, pagka pupunta kayo sa church, hindi hinahanap ng Diyos yung banal. Ang hinahanap ng Diyos, yung magpakabanal. Sa pamamagitan ng kabanalan ni Jesus. Hindi ka pwede maging banal sa harapan ng Diyos. Kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 10, lahat ay nagkasala, walang matuwid. Lahat nagkasala. Eh, ba't pa ako pupunta dyan para maging plastic? Hindi. Para mapakain tayo ng salita ng Diyos at tumibay. Si Pedro nga eh, pinagkanunan niya si Kristo eh. Tinanggap pa rin ni Jesus eh. Tama? Oh, huwag niyo sabihin kayo, ako hindi tatanggap ni Lord. Huwag lang tayo plastic kay Lord. Amen. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya ang pinakamaganda yan, pag tayo nangungumunyon, humingi na kayo ng healing. Noong Israel ay aalis sa Egypt, nagdanas sila na pinigilan sila ng Pharaoh. Ang sabi ni Lord, dadaan ang angel of death. Ngayon, ang ginawa, ang instruction ni Moses na galing sa Panginoon,
Pahiran nyo lahat ng hamba ng pintuan ng bahay nyo. Dadaan ang destroyer. Dadaan ang angel of death. Pag nakita ko yung dugo sa hamba ng bahay nyo, sa may pintuan, hindi pupunta ang angel of death or angel of destruction sa bahay nyo. I will pass over. Pero yung mga pasaway, hindi pinahid yung dugo sa hamba ng pintuan, lahat mula hayop hanggang panganay na anak, namatay. Ito ay papakita ko kung ano pinagkaiba ng Israel, mga anak ng Israel, sa mga anak ng taga-Egypt. Kaya mga kapatid, mahirap i-prove scientifically na meron daw technology. Walang technology, dugo lang eh. Yung dugo ng tupa, pinahid doon sa hamba ng pintuan. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, sabi ni Pablo, ang instruction daw ni Lord, tuwing mangumumunod tayo, gawin daw natin to hanggang sa kanyang pagdating. Kaya pag iinom tayo ng alak, bilang alak, pero fruit juice yan, no? Ay, humingi tayo ng kagalingan, proteksyon. Tapos, pag kinain natin yung ostya, alalahanin natin na gawa ni Kristo sa krus ng Calvary. Pinako siya, nasugatan siya kung saan-saan. Tapos, nilagay siya ng korona ng tinik, na? Oh. Korona ng tinik, bakit? Ano ba nakatama doon? Ulo. Ano ba meron sa ulo? Utak. Ano ba nasa utak? Pag-iisip. Tinik sa pag-iisip sa atin. Amen ba? Amen. Tapos yung alak naman ay para, ano? Teka, yung cellphone ko. So, meron ba tayong natutunan ngayong umaga? Oh. Mga kapatid, bangumunyon tayo. Ito bilang dugo ni Kristo. Yung ostya. Oh. Babasahin ko po ba yung... Oo, basahin mo kasi bihira yung... para mabasa nila kung bakit. 24 to 28, pakibasa. Sige. 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos na makahamon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Nakita niyo? Sige, tuloy. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Meron mo tayong kanta, siya sa atin mo ako. Dapat awitin muna natin, siya sa atin mo ako bago natin kainin. Yeah, tuloy. Type mo doon sa search, siya sa atin. Kung yun ang title, wala. Hirabahan natin. Banal mong tahanan kung yun ang ito. Tayo tayo, bago tayo mamunod. Hawakan nyo lang yung saro at yung post. Pakilid. Tatapa.
ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapa. Nagtatapa, Sumasama. sumasamo, nagtutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin. O Diyos, ang puso namin lahat. Siya sa atin, O Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapa. Nagtatapa, Sumasama. sumasamo, nagtutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumapit. Di ba? Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapatawad. At bago kami magsara, kakainin namin, isubo natin. Una, isubo natin ang sarob, yung ostya bilang katawan ni Kristo. Isubo, 1, 2, 3. Pagtapos nila kumain, itong saro, ininom nila bilang dugo ni Kristo. 1, 2, 3. Ilatag mo ang biyaya mo at kagalingan sa mga nakainom nito. Palakasin mo ang pangangatawan nila lalo. Alalayan sila laban sa espiritong panlilinlang at kaaway ni Satanas. In Jesus' name. Magkaroon ng proteksyon sa, lalo na sa isang buntis na nandito, Lord. Malaya ka, magiging maayos ang anak mo. Tiyak yan. Basta magpatuloy ka, hindi pwedeng puro umpisa lang. Amen ba? Ikaw mo pababayaan yung sarili mo. Dati ang ganda-ganda mo. Kasi nagpalit ka. Balik mo yung ganda mo dati. Parang anak kita noon eh. Ay, ibig sabihin ng ahamak. Joke lang. So, mga kapatid, huwag niyo pababayaan yung sarili niyo. Ha? Oh. Amen ba? Amen. Father God, i-bless mo ang tahanan na nagbukas dito ng gawain tuwing linggo. I-bless mo sila, Panginoon. Ilayo mo sa tukso, gulo,
pakikipag-away, pangakape, lahat ng klaseng ng negativism. Pinalalayas ko yan in Jesus Christ. Amen ba? Dapat pala pag nandito ka, dadali namin yung electric guitar, no? Oo. Ay, nakikita ko sabi. Oo, marunong yan. Narinig ko nag-concert yan doon sa My Day niya eh. Ay, meron naman pala Oo. siya. Kinakanta nga niyan eh. Starry, starry night, meron akong black eye. Hindi naman ganon. Pastor. Binibiro na. Oo. Bakit? Oh, sige na. Teka, picture mo lahat. Magpakita mo na kay Carl. Magpakita ka baka hanapin ka ni Gray. Oh, yeah. Oh, magpakita ka, GM. Sabi mo, umuwi ka na. Happy Oh, yan, umuwi ka na dito. Hi. Hi. Toya, nandito si JM. Oh, yeah. Okay, amen.